Mga pangyayari pong nahagip ng kamera ating susuriin at bubusisiin. Walang ligtas, basta caught on cam. Ngayong umaga po, mga hayop na nakawala ang caught on cam sa Lipa City, Batangas. Ayan o, nabulabog isang volleyball match nang biglang sumulpot ang isang baka sa gitna ng court. Ayan, ligtas namang nakatawid ng court ang baka na dumiretso na rin palabas. Marami raw talaga nag-aalaga ng baka sa lugar. Wala namang nasaktan sa insidente. Ito, caught on cam din. Isang baboy naman, ayan, namataang naglalakad sa Cebu-Cordova Link Expressway. Ayan, no? Umilag pa yung motor. Ayon sa uploader ng video na si Channing Tatum, agad nilang inireport sa otoridad ang nakitang baboy na siya namang nagsabi sa driver ng truck na may kargang baboy. Kinalaunan, binalikan ng truck ang nakatakas na baboy. Ito pa, caught on cam. Isang cobra naman ang sinagip ng Tayabas City Environment and Natural Resources Office matapos itong makita sa isang bahay na under construction. Nagpumiglas pa raw ang cobra ng subukang hulihin ng mga otoridad. Paalala po ng ahensya lumayo at huwag hahawakan ng ahas sa oras na makakita nito. Ito mga kapuso, mga hayop na nakawala, yan ang ating pag-uusapan. Ano nga ba ang pwedeng gawin sa mga ganitong sitwasyon? Meron tayong mga bisitang hayop na hindi natin inaasahan. Para pag-usapan yan, makakasama po natin ngayong umaga, Sharon Bengzonyap, Education and Campaigns Officer ng Philippine Animal Welfare Society, o POS. Magandang umaga. Welcome, Sharon. Thank you. Thank you for joining us. Unahin natin pag-usapan yung video kung saan biglang sumulpot yung isang baka sa volleyball court. Ayan. Ano nga ba ang pwedeng gawin sa mga ganyang sitwasyon, Sharon? Unang-una po, huwag tayong magpapanik. Kasi pag nakita rin ng animal na nagpapanik tayo, pati siya naguguluhan, magpapanik din. Okay. So, slowly po, iwasan natin. Katulad yung nakita natin sa video, iniwasan ng mga volleyball players. Hayaan lang. Yung mga... Dumaan lang naman, eh, no? Yes po. Tapos siguro, kailangan din nating, eto siya, oh. Asa ba? Ayan, eto siya. Ayan. Itong baka, hindi siya aggressive, di ba? Hindi. Kailangan siguro malaman din ng mga kapuso natin na walang gagawing masama sa yan unless pakiramdam niya threatened siya, tama ba? Threatened siya at saka may danger sa buhay din niya. Kasi may instinct din naman yung mga hayop, siyempre, when they feel they are in danger, mag-ano sila, fight or flight mode din sila, di ba? They will protect themselves. Ito, sa isa namang video, Sharon, yung expressway, yung baboy. Yan, open area ito, nakawala yung hayop, maraming sasakyan. Ano kaya ang pwedeng gawin, dapat gawin dito? As a driver po, kailangan mag-hazard tayo para ma-warn din yung mga kasunod natin. Since expressway ito, mabilis yung mga sasakyan natin. So, mag-hazard po tayo kung kaya nating i-guide yung animal na makatabi para hindi na maka-aksidente. Pero yan, magiging road hazard yan. Ano? Yes. So, tama naman yung ginawa ng mga kapuso natin dyan sa Cebu. Hinabol yata yung truck na mukhang nahulog yung baboy at nabalikan yung Tama baboy po. na yan. At obviously, siyempre yung baboy, hindi naman yan aggressive, hindi yan mananakit, hindi yan makakadamage pag nandyan yan. Ito naman, yung huling video, ito medyo nakakatakot. Lahat tayo takot dito . Yung nakakita ka ng ahas sa isang bahay yan. Anong dapat gawin pag nakakita ng ahas, lalo yung ganito mga venomous cobra to . Siyempre, iwasan agad natin. So, protect ourselves. Huwag natin subukan na hulihin on our own, lalo na hindi tayo trained for it. And kailangan lumayo tayo, pero bantayan natin para ma-warn din natin yung ibang mga kasama or sa mga paligid na maiwasan yung area na yun. In the first place, paano kaya nakarating dyan sa under construction na lugar yung ahas? Bakit siya nandyan? Pwedeng nabulabog yung kanyang tirahan to the point na tinatry din niyang i-protect yung sarili niya. Ito pa tanong, posible bang biglang umatake yan? May Paano possibility. mapoproteksyonan ng sarili sa ganitong sitwasyon? So the best way is, ito po, we have tela or kahit ano na Kumot, pwedeng tuwalya na pwede po nating itabon dun sa... Ayan. Saan ba siya? So, nasan siya? Ayun. Ayan. So, ayan po. Kung malapit na sa inyo, so, ayan po. Tatabunan lang natin ng ganyan. Ayan. Tabunan. And then,
Pag natabo niyan, hindi ba yan magpupumiglas, magta-try tumakas, mula sa... Kadalasan po, when they have blinded na sila, Mhm. so parang nagkakalm din sila. So it gives us time na mag-antay dun sa mga authorities na tinawagan natin. Ito pa, panghuli siguro, ang instinct kasi ng mga kapuso natin, pinapatay eh. Pag may naligaw na sawa, sa takot siguro, papatayin. Anong masasabi niyo doon? Ideally po, lumayo lang tayo kasi hindi naman sila aatake talaga kung hindi sila threatened. So again, protect yourselves and then hanggat maaari, i-contain yung animal with yung use ng cloth habang inaantay natin ang mga otoridad sa paghuli dito. At tumawag ng mga eksperto who can competently handle yung mga, yan, yung mga may animals na gamit ganyan. and then trained to do this. Correct. Ayan. Maraming salamat, Sharon. Thank you Thank you so very much much for din joining po. us this morning. Si Sharon Bengzon niya po ang Education and Campaigns Officer ng POS. Mga kapuso, mga ganitong insidente atin niyang susuriin, tutukan yan dito sa Caught on Cam.